Mamaya nang simula ng trabaho mo sa mansyon ng mga Rivero, hindi ba? Bungad ng boss ni Lorenzo sa security agency na pinapasukan niya kamakailan lang ng umagang yon. Oo, pero hindi ang gobernador ang kailangan kong bantayan. Kung hindi yung anak nitong babae. Seryosong sagot niya. Ganun ba? Mukhang natanggal na naman ang bodyguard ng eredera. Wala pa akong nababalita ang tumatagal na bodyguard doon. Sana naman tumagal ka. Saad nito? Matyaga ako sa trabaho kaya tingin ko naman makakaya kong tagalan ng ugaling dragon na meron ng tagapagmana ni Rivero. Kumpiyansa niyang sagot. Alam ko, kaya nga't ikaw ang napili ko nung tumawag sa akin si Mr. Rivero eh. Bukod kasi sa'yo, wala na akong nakikitang iba na makakayang sumalo ng bala. Mailigtas lamang ang taong sinumpaan niya ng tungkulin. Magaling ka rin sa larangan ng pakikipaglaban at alam ang paggamit ng iba't ibang klase ng armas. Higit pa nga sa alam kong kaalamang meron ka. Hindi ko alam kung anong layunin mo nang pumasok ka sa building na ito. Ngunit sana, magawa mo ng maayos ang trabaho mo. Buo ang tiwala ko sa iyo, Tuason. Saad nitong tipid niya na lamang na tinanguan. O shit, mukhang napapahaba na mga sinasabi ko. Marami pa nga rin pala akong kailangang tapusing trabaho. Basta, kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Makakaasa kayo sa akin. Bruskong sagot niya. Tinapik na lamang siya nito sa balikat at tuluyan na siyang iniwan. Bumuntong hininga siya kapag kuwan. Hinagod niya pa ng kamay ang buhok, kasunod ng pag-ayos niya sa suot na itim na polo, bago lisanin ang opisina ng agency nila. Hindi na siya nagsuot ng uniforme dahil magpapaalam lang naman siya doon. Kahapon pa niya nakuha mga impormasyong kailangan para sa papasukang trabaho. Nasa brown envelope na ibinigay sa kanya nakalagay ang mga detalye ng magiging trabaho niya. Nakasaad din sa isang papel na naroroon kung anong character meron ng dalagang babantayan niya. Tinawagan na rin siya ng ama ng dalaga at sinabing magtungo na kagad siya sa mansyon ng mga ito sa lalong madaling panahon. Kaya't pagkaalis niya sa agency nila ay dediretso na siya sa mansyon ng mga Rivero. Taglay mo ang malaanghel na ganda. Pero base sa ugaling meron ka na, nakasaad dito eh. Mukhang mahihirapan akong bantayan at paamuhin ka. Mahina niyang sabi ng hawak ang larawan ni Alia Rivero, ang nag-iisang dalagang anak ng mabait na gobernador ng lungsod ng Alegre. Saglit niya pang pinagmasdan ang maamong wangis ng dalaga sa larawan, bago yun ibinalik sa loob ng brown envelope niyang hawak. Makailang beses pa siyang nakatanggap ng tawag mula sa ina. Ngunit ni isa sa tawag nito ay hindi niya tinanggap. Ayaw niya ng istorbo sa trabahong papasukan. Kasama naman ito ang dalawa niyang kapatid na babae, kaya't hindi siya gaanong nag-aalala. Tsaka na lamang siya babalik sa tunay niyang trabaho kapag nasiguro niya na ang kaligtasan ng dalagang babantayan. Sa kabilang banda naman, halos umusok ang ilong ni Alia. Matapos malamang magkakaroon na naman siya ng panibago na namang bodyguard na bubuntot-buntot sa kanya saan man siya magpunta. Bata bang tingin niyo sa akin, Papa? Para bigyan niyo palagi ng bodyguard na parang langaw na susunod-sunod sa akin? Papa, baka nakakalimutan yung nag-aral ako ng self-defense, kaya't kayang-kaya kong depensahan ang sarili ko. Giit at reklamo ni Alia sa ama matapos niyang marinig ang pakikipag-usap nito sa telepono at sinasabing magtungo na kagad sa kanilang mansyon ang napiling magbabantay sa kanya. Buong akala niya pa naman ay hindi na ito kukuha pa ng taong bubuntot sa kanya dahil napag-usapan na nila yon. Pasensya ka na anak, ngunit kaligtasan mo lang naman ang iniisip ko. Isa pa nagkalat ang masasamang tao at hindi natin alam kung kailan sa'yo lalapit ang panganib. Hindi ko kakayaning pati ikaw mawawala sa akin anak. Kaya't sana naman maintindihan mo kung bakit ko ito ginagawa. Sinserong pagpapaintindi ni Ginoong Rodolfo Rivero sa pinakamamahal at kaisa-isang alaala ng pinakamamahal na asawang nawala matapos silang tambangan ng mga taong may malaking galit at inggit sa kanila noon. Para namang may pagpipilian pa ako, palagi namang kayong nasusunod Minsan gusto ko nilang hilingin na sana naging mahirap na lang ako. Na sana hindi naging gobernador ang tatay ko. Para kahit papano naman malaya akong makalalabas.
malayang makikihalubilo sa mga tao. Pero dahil sa hangarin yung maglingkod ay nagiging mapanganib ang bawat araw na dumadaan sa atin. Bakit hindi ka na lang kasi magbitiw sa pwesto, Papa? Bakit hindi na lang tayo mamuhay ng normal katulad ng iba? Kaso kahit yata lumuha ako ng dugo hindi nyo naman tatalikuran ng sinampaan yung serbisyo. Puno ng hinanakit ang bawat katagang binibitawan ni Aliyah. Ayaw niya mang maging bastos ngunit hindi niya na nais pang marinig ang paliwanag ng ama. Kaya't walang paalam niya itong iniwan sa malawak na living room ng kanilang mansyon. Napabuntong hininga na lamang si Rodolfo. Gustuhin niya manghayaan ang mga nais ng anak ay hindi naman maaari. Lalo't kabi-kabilaan ang mga pagbabanta sa buhay niya, lalong-lalo na sa kanyang anak. Titiyakin ko munang nasa ayos ng lahat bago ko magbitiw sa pwesto. Ngunit sa ngayon ay hahayaan na muna kitang magdamdam sa akin, anak. Malungkot nitong sabi habang sinusundan ng tingin ang papalayo niyang anak. Hindi naglaon ay dumating na rin ang binata sa mansyon. Malagod ang naging pagtanggap sa kanya ng mabait na gobernador. Isa-isa na rin itong itinuro sa kanya mga dapat niyang gawin. Humingi na rin agad to ng dispensa kung ano man ang gagawin ng anak na may pagkataklesa. Instant na yan. Andyan agad yan. Ni walang pa-intro. May asungot na namang parang langaw na susunod-sunod saan man ako nagpunta. Kakabwisit! Gigil na saad ni Aliyah habang pinagmamasdan sa kaharap na computer ang matikas na lalaking nakatayo na ngayon sa harap ng pinto ng kanyang kwarto. Paano ko na ngayon magagawa ang mga gusto ko? Paano ko na ngayon ma-enjoy ang buhay kasama ang mga kaibigan ko kung nandyan yan? Inis sa galit niya pang sabi. At nang hindi na makatiis na pagmasdan lamang sa monitor ang lalaki, ay nilabas niya na ito. Hoy! Ikaw! Duro niya dito. May kailangan po ba kayo, ma'am? Seryosong tanong nito sa kanya. Otomatikong nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil wala man lang siyang makita ni kahit nakatiting na pagkamangha sa mga mata ng gwapong binata. Hindi niya maitatangging gwapo ito. Dahil nakaukit na mismo yon sa tindig pa lamang nito. Napakatangos ng ilong ng lalaki. Makakapal din ang kilay at mahahaba ang pilik mata nito. Nagtataglay ng mapupulang labi. Halatang hindi ito naninigarilyo. Ang linis din ng gupit nito na bumagay sa kayumangging kulay ng balat nito. At sa tangkad nito ay kinakailangan niya laging tumingala. Oo, at iyon ay ang mawala ka sa paningin ko. Magkano bang binayad sa'yo ni Papa? 100,000 ba? O baka naman 1,000,000? Name your price, mawala ka lang. Mayabang niyang pakikipag-deal dito. Ngunit hindi man lang niya nakitaan ng interes ang lalaki. Seryoso pa rin to habang nakatuon sa kanya ang pares ng kayumangging mga mata ng kaharap na binata. Hindi ako nabibili, Miss Aliyah Rivero. Sumumpa ako sa isang tao na poprotektahan ka anuman ang mangyari. Kaya't kahit na umabot pa ng bilyon ng perang ilalatag mo, hindi ako masisilaw dyan. Dahil hindi ko kailangan ng salapi na hindi naman sa mismong bulsa mo nang galing. Seryoso at malamig nitong sagot sa kanya na talaga namang nagpakulo sa kanyang dugo. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo Tsaka ano bang pinagmamalaki mo? Yung trabaho mo ba, ha? Sa isang piti ko lang maaari kang mawala ng lisensya. Pananakot nito sa kanya. Ngunit wala. Seryoso lamang itong nakatuon ang atensyon sa kanya. Goodness! Ano ka, tuod? Wala ka man lang bang sasabihin? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Pinamaywangan niya pa ito at pinandilatan ng mata. Ngunit ang lalaki nanatiling walang kibo. Ewan ko na nga sa'yo. Bahala ka dyan. Bahala kang mapanis ang laway mo. Hambog! Marahas niyang hinawi ang buhok kasunod ng pagtalikod at pagmarcha niya palayo sa lalaking nagpapakulo ng husto ng kanyang dugo. Niwala man lang kasi siyang napala rito. Pag-iling na lamang ang nagawa ni Lorenzo habang pinagmamasdan ng pintong pabagsak na isinara ng dalaga. Pagpasensyahan mo na lamang ang aking anak. Hindi naman siya dating ganyan. Nahihiya si Rodolfo sa ipinakikitang asal ng anak sa bagong hired niyang bodyguard. Wala po yun sa akin, sir. Marami na akong encounter na katulad niya. Kaya't sanay na ho ako. Sagot niya nang pumihit siya paharap dito.
Kita niyang magkahalong lungkot at hiya sa may edad na nilang gobernador. Sana'y matagalan mong anak ko, iho. Sa'yo ko ipagkakatiwala ang kaligtasan niya. Makakaasa ho kayo. Salamat. Buong galak siya nitong niyakap bago tuluyang magpaalam. Hindi niya man lang minana ang kabutihang meron ng kanyang ama. Sa isip-isip ni Lorenzo habang nakasandal sa pinto ng kwarto ng dalaga. Tuluyang sumapit ang tanghali. Kanina pa pabalik-balik ang mga katulong upang tawagin ang dalagang mas pinili na lang na magkulong sa kwarto upang kumain ng tanghalian. Wala ang ama nito kaya't wala itong pinagbubuksan kahit pa kanina pang kinakatok ng mga katulong. Hindi pa rin ba lumalabas si Senyorita Aliyah sa kanyang kwarto? May pag-aalalang tanong ni Aling Lorna, ang katulong na nag-alaga kay Aliyah simula pagkabata at magpahanggang ngayon. Hindi pa rin humanang. Sagot dito ni Lorenzo. Hindi siya nag-agahan, iho, kaya't hindi pwedeng pati ang pananghalian ay lagpasan niya. Anas nito habang hawak ang tray ng pagkain. Iwan niyo na lamang po sa akin yan. Ako na pong bahalang magpakain sa kanya. Sigurado ka ba? Nag-aalangan pang may edad na babae dahil kung sila nga hindi pinagbubuksan ito. Ito pa kayang bago lang sa trabahong ito. Oho, akin na ho. Kinuha niya ng tray kay Aling Lorna at ipinitong initian. Ako na pong bahala rito. Tapusin niyo na lamang pong iba niyo pang gagawin. O sige. Napakamot na lamang si Lorna sa ulo at bagaman alanganin sa nais ng binata ay hinayaan niya na lamang ito. Inilapag naman muna ni Lorenzo ang tray ng pagkain sa maliit na lamesang nasa gilid. Tsaka kumatok sa kwarto ng dalaga. Malamig na ang pagkain mo rito. Kumain ka na. Mahinahon niyang sabi habang patuloy na kinakatok ang pinto ng dalaga. Otomatiko namang umikot ang mga mata ni Aliyah sa sinabi ng binata na ngayon pinagmamasdan niya na naman sa harap ng kanyang monitor. Katatapos niya lang maligo. Nakatapis pa ang tuwalya sa katawan niya habang ang tubig na nagmumula sa basa niyang buhok ay magkakasunod na bumabagsak sa kanyang katawan. At sino ka para sundin ko? Tatay ba kita? Inis niyang sabi na para bang kaharap niya lang ito. Bubuksan mo ito o sisirain ko to. Banta nitong nagpakunot sa kanyang noo. Para namang kaya niyang gawin yun. Hambog talaga. Sa isip-isip niya. May basbas ako mula sa iyong ama kaya't kahit pasirain kong pintong to, hindi ako mawawala ng basta-basta. Bibilang ako ng hanggang 3. 1, 2, 3, 10. The hell I care. Wala pang sino mang nakagawang takutin ako. Palatak niya sa harap ng monitor. 2. Pagpapatuloy nito na inirapan lang niya. Baliwala niyang kinuha ang tuyong tuwalya sa ibabaw ng kanyang kama at saka yun ibinalot sa basa niyang buhok. 3. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Aliyah nang bumagsak ang pinto ng kanyang kwarto. Ikaw! Baliw ka! Duro niya dito. Hindi niya maitago ang takot na biglang bumalot sa kanya. Hindi niya kasi lubos maisip na gagawin talaga nito ang banta nito sa kanya kanina. Hindi ka marunong makinig. May mga taong nag-aalala sa'yo tapos ang ginagawa mo lang magbingi-bingihan. Kapag hinayaan kita katulad ng ginagawa nila, parang hinayaan na rin kitang mas humaba pa ang sungay at buntot mo. Walang kaemo-emosyong sambit ni Lorenzo. Kinuha niya na rin ang tray ng pagkain sa mesa at diretsyong pumasok sa kwarto ng dalaga. Kumain ka na. Sa ibabaw ng kama niya naman ipinatong ang tray ng pagkain. Baliwala niya ring sinalubong ang nagbabagang mga mata ng dalaga. How dare you para sabihin sa akin yan? Alila ka lang. Nagsisilbi ka sa pamilyang to. Partikular sa akin. Kaya't wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Mangiyak-ngiyak niyang bulyaw. At wala ka ring karapatang mang-insulto ng tao kahit pamataas ang antas niyo sa buhay. Excuse me lang, Ma'am Aliyah. Aayusin ko lamang po ang pintong bumagsak. Kumain ka na. Nakabantay ako sa bawat kilos mo. 24/7. Kaya't huwag kang gagawa ng mali. Parang bata niya lang itong pinagsasabihan.
I hate you! Singhal nito. Alam ko, tipid lang niyang tugon. Isusumbong kita kay Papa! Sasamahan pa kita. Alok niya agad. Damn you! Halos mamalo ito sa sobrang galit. Ngunit siya'y nag-e-enjoy sa nakikitang ekspresyon nito. Thank you! Nakakalokong ngiti ang ibinigay niya sa dalaga at nang iinis itong kinindatan. May araw ka rin sa akin! Gigil nitong banta na ipinagkibit-balikat niya na lamang. Hinayaan niya lang itong mag-alboroto habang siya'y tuluyan ng iniintindi ang sinirang pinto. Gumuhit na lamang ang tagumpay ng ngiti sa labi ni Lorenzo nang sa muling paglabas ni Aliyah sa banyo ay kinain na rin ito ang pagkaing hinanda ng mga katulong para dito. Ang sabi ng iyong ama, huwag kang lalabas ngayong gabi. Delikado. Mahinahon niyang paalala ng sa wakas ay tuluyan niyang maikabit ang pinto ng kwarto. Go to hell! Irap na singhal nito sa kanya. Tapos na rin tong kumain. Si San Pedro lang ang tatanggap sa akin. Pero si Satanas, masyadong imposible. Pamimiloso po niya rito, kaya't ang maputintong mukha ay nagkulay pula na naman. Mawala ka na nga. Sige, pero sa labas lang ako ng kwarto mo. Ani't iniwan na ito. Marahan niyang isinara ang pinto ng kwarto at muling sumandal doon. Tahimik niyang pinagmamasdan ng paligid. Mukhang alam mo ang bawat galaw ko dahil nakabantay ka rin sa akin ah. Ngising saad niya habang nakatutok ang mga mata sa mga kamerang nakakabit sa bawat sulok ng mansyon. Ilang minuto pa'y bumalik si Manang Lorna upang kamustahin ang alaga. Tapos na po siyang kumain, Manang. Sagot niya rito. Ganun ba? Ay salamat naman. Kumain ka na rin, iho. Ako na lamang ang bahala rito. Mamaya na lamang ho. Pahingin na lang po ako ng electric tape. At ano naman ang gagawin mo sa electric tape? May tatakpan lamang po ako, Manang. Mahina niyang sabi. Bagaman nag-aalangan ay sinunod na lamang siya ng matanda. Umalis ito at pagbalik ay dala na ang hinihingi niya. Ano ba talagang gagawin mo dyan, iho? Usisa pang muli ng matanda ngunit ngiti lang ang naging tugon niya rito. Ay nako, ang hirap mong hula ang bata ka. Pareho kayo ni Aliyah. O siya, sumunod ka na lang sa kusina ah. Iinitin ko na lang muna yung pagkain mong lumamig na. Paalam nito. Muli ay tumango siya sa matanda. Hinintay niya na lang munang makaalis to bago niya takpan ng electric tape ang mga kamerang nakatutok sa mga pwesto kung saan siya naglalagi. Mautak din pala yung lalaking yun. Mukhang mahihirapan talaga akong alisin siya sa landas ko. Gigil niyang sabi nang mapansin sa computer ang ginawa ni Lorenzo. Nakakainis. Ano ba kasing naisip ni Papa at kumuha pa siya na magbabantay sa akin? Paano na ngayon to? Nasa kalagitnaan siya ng pagmumuni-muni nang tumunog ang cellphone niyang nasa ibabaw ng kanyang kama. Tamad niyang pinuntahan ang tumutunog na cellphone at walang buhay na tinanggap ang tawag na kung sino man. Ali, ano na? May usapan tayong magkakaibigan, hindi ba? Asa ka na ba banda? Kanina pa kami naghihintay sa iyo rito eh. Nailayo niya na lamang ang cellphone sa tenga sa lakas ng boses ng kaibigan niyang si Trina. Oo nga pala, may usapan nga pala silang magkakaibigan. Nawala na kasi sa isip niya ang plano nilang mag-bar ngayong gabi dahil sa bago niyang bodyguard. Marahas na hangin ang pinakawalan niya bago tumugon sa kausap. Sorry to disappoint you guys pero hindi na ako makakapunta. Hindi na niya hinintay pang magsalita ang kaibigan dahil gusto niya na lang magpahinga. Ang unfair masyado ng buhay. Ganito lang ba talagang papel ko sa mundo? Pumasok sa kumpanya at diretsyong umuwi sa bahay. Ba't ba ang damot ng kasiyahan sa akin? Mula nang mawala si Mamay, nagmistulang preso na lang ang buhay ko. Nakakasawa na yung ganito. Pabagsak niyang ibinagsak ang katawan sa malambot na kama at marahang pinawi ang namumuong luha sa malungkot niyang mga mata. Tahimik niyang iniyakan ang sitwasyong meron siya ngayon hanggang sa tuluyan na siyang hinila ng antok. Umaga na rin ang magising si Aliyah.
Hindi na ni Lorenzo ginising pang dalaga nang mapansin niyang mugto ang mga mata nito. Kahit papano nakakaramdam siya ng awa para dito. Kamusta naman ang pagbabantay sa anak ko, iho? Hindi ba gumagawa na ikasasakit ng ulo mo? Nasa harap na sila ng hapagkainan ng mag-usisa si Rodolfo. Ano bang tingin mo sa akin, Papa? Isang bata para pasakitin ang ulo ng habog na yan? Sabat agad ni Aliyah. Nagtagpo pa ang mga mata nila ng binatang nakaupo sa harapan niya. Katabi ito ng kanyang ama. Sa kanya sana ito tatabi, ngunit dahil sa naiirita siya sa presensya nito, ay sinipa niya palayo ang katabing upuan. Nahihiya na lamang tuloy si Rodolfo na inalok ang binatang maupo sa tabi nito. Likas na yata sa anak niyo, Mr. Rivero, ang pagiging taklesa. Ngunit hindi niya naman ako binibigyan ng kahit na anong problema o sakit sa ulo. Sa naging sagot niya ay otomatikong umikot ang mga mata ng kaharap na dalaga. Pasikat? Mahinang sabi ni Aliyah na hindi naman nakaligtas sa pandinig ng binata. Mabuti naman kung ganoon. Galak na saad ni Rodolfo. Siya nga pala, anak. Nagpadala ng imbitasyon ng pinsan mong si Lori. Imbitasyon para saan, Papa? Sa kasal nila ng fiancé niyang si Silas. Nagkatuluyan ng dalawang yun? Gulat niyang bulalas. Sino mag-aakala na muli magkakabalikan ng dalawa? Ang kwento kasi sa kanya ni Lori ay umalis na ng bansa si Silas upang ipagpatuloy ang pangarap nitong pagdodoktor. Mas pinili ng lalaki ang propesyon kesa sa pinsan niya. Sa kanya umiyak ng umiyak ang pinsan. Ramdam niya ang pait na dulot dito ng lalaki. Kaya't papaanong ikakasal na ngayon ang dalawa? At ano namang nakakagulat dun, anak? Mahal naman talaga nilang isa't isa. Sadyang mga bata pa sila noon. At kailangang unahin ang mga pangarap nila dahil para rin naman yun sa kanila. Naiintindihan ko silang pareho. May mali si Silas at nasaktan si Lori. Pero dahil nanatili ang pag-ibig sa kanilang mga puso, kaya't naging madali ang pagpapatawad para kay Lori. Mahal nilang isa't isa kaya sila ikakasal na ngayon. Kahapon lang sa akin ni Lori ipinadalang imbitasyon. Nais niyang naroroon tayo, ngunit dahil may importante akong gagawin, kayo na lamang ni Lorenzo ang papupuntahin ko roon. Ikaw na lang din ang bahalang mamili ng ipangreregalo mo sa pinsan mo. Kapag di nagpatipon si Lori para sa pagtatapon niya ng bulaklak, saluhin mo nang magkaroon naman na ako ng son-in-law tapos sa'yo, anak. Saad nitong nagpangiwi kay Aliyah. Nonsense! Tangi niyang nasabi. Ikaw na lamang ang bahala sa anak ko, iho. Huwag mong aalisin ang mata sa kanya, lalo na kapag inayayang uminom ng mga pinsan niya. Iba yan kung malasing. Birong-bili nito kay Lorenzo. Natahimik lang na nakikinig sa kanilang mag-ama. Makakaasa ho kayo. Agad na sagot ni Lorenzo. Makakaasa ho kayo. Panggagaya ni Aliyah sa binata. Sabay irap dito nang ibaling sa kanyang paris ng kayumanggi nitong mga mata. Tingin-tingin mo dyan. Kunot ang noong punan niya rito. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Para kang bata. Anas ng binata. Natawa na lamang si Rodolfo na kanina pang nawiwili sa kakamasid sa kanilang dalawa. Tss! Nawala na ako ng gana. Excuse me, Papa. Aayusin ko lang ang gamit na dadalhin ko sa paraiso. Naiinis man dahil pakiramdam niya'y pinagkakaisahan siya, ay hindi niya pa rin magawang basta na lang tumalikod sa harap ng pagkain nang hindi nagpapaalam ng maayos. Pero hindi mo pa nauubos ang pagkain mo, iha. Busog na po ako, Papa. Yun na lang ang tanging niyang nasabi bago iwan ng dalawa sa hapag. Sundan mo nga ang anak kong yun, iho. At baka kung ano pang gawin. Utos agad ni Rodolfo sa binatang konti lamang ang kinain. Marahil ay gusto lamang mapag-isa o makaiwas si Senyorita Aliyah. Kaya ganun na lang ang naging asal niya. Hayaan na lang muna natin siya. Minsan ayaw ng mga babae na binubuntutan sila. Mukhang marami kang alam sa mga ugali ng babae, iho ah. Matanong nga kita, nagagandahan ka ba sa unika iha ko? Hindi ko naman po maipagkakailang maganda ang inyong anak. Ngunit hindi rin po maipagkakailang medyo tagilid ang ugali niya kung minsan.
Madalas siyang masungit na parabang araw-araw may dalaw. Ang hirap hulihin ng kiliti niya dahil palagi siyang galit kapag nakikita ako. Sagot niya na nagbigay ngiti kay Rodolfo. Kung sakali ba papasa sa panlasa mong anak ko? Tanong nitong muli na ikinakunot ng kanyang noo. Alam mo kasi iho, tumatanda na ako. Ang anak ko ganun din. Wala pa ni isang ipinakikilala sa akin ng anak kong yon. Pihikan masyado sa lalaki. Kaya naisip ko na baka pwedeng ikaw na lang maging asawa niya. Saglit itong huminto nang tumayo siya. Mahirap ho ang nais niyong yan, Governor. Formal niyang sagot. Uy, bakit naman naging mahirap? Dahil hindi ko magagawang dikahan ng puso niya na gustuhin ako. Ngunit, gusto mo siya, hindi ba? Sa tanong nitong yun ay natahimik siya. Tungkulin ko lamang pong siguraduhin ang kaligtasan niya. Naiintindihan ko yun, iho. O siya, maiwan na kita. Ikaw na lamang ang bahala sa anak ko. Ikaw na lang din ang mag-drive ng sasakyang gagamitin niyo papuntang Paraiso. Dahil nagpaalam si Mando na uuwi muna para samahan sa ospital ang mga anak na asawa. Aasahan kong walang mangyayaring masama sa kanya, ha? Malaki ang tiwala ko sa'yo. Tumayo na rin ito. Tinapik pa muna siya nito sa balikat bago umalis. Wala naman siyang ibang gagawin dahil hindi naman si Aliyah nagsabi na aalis to ngayon. Kaya't siya na lamang naglipit ng mga gamit sa ibabaw ng mahabang lamesa. Naku iho, kami na riyan. Awat ni Manang Lorna nang maabutang nagliligpit ng mga pinggan ng binata. I insist, Manang. Wala rin naman akong ibang gagawin. Anong wala? Yung alaga mo nasa labas na't mukhang paalis. Saad nitong ikinataranta niya dahil hindi niya man lang napansing dumaan ang dalaga. Aligaga niyang ibinaba ang hawak na pinggan at patakbong lumabas sa mansyon. Napamura na lang siya nang wala nang madatnang sasakyan sa pinagparadahang sasakyan ni Aliyah. Dali-dali niyang dinukot sa bulsa ang cellphone para itrack ang kinaroroonan ngayon ng dalaga. Tsaka lang siya nakahinga ng maluwag nang makita sa cellphone na hindi pa naman to nakakalayo. Mabuti na lang talaga at nilagyan niya ng GPS sa cellphone, maging sa kotse ni Aliyah na hindi man lang nito yon napapansin. You think you can escape from me, huh? Hindi. Napangisi na lang siya nang umangkas sa motor na naroroon. Bawat duplicate na mga sasakyan sa mansyon ay nasa kanya. Dahil sa kanya yun ipinagkatiwala ni Rodolfo. Kaya't hindi sa kanya naging mahirap ang sumunod sa binabantayang dalaga. Samantala, galak na galak ang kalooban ni Aliyah dahil natakasan niya ang kanyang bodyguard. Pero ang sayang nakaukit sa kanyang labi ay bigla na lang nawala nang may motor na basta na lamang huminto sa harapan niya. Damn it! Baliw ba siya? Halos atakihin siya sa puso sa biglang pagharang ni Lorenzo sa daraanan niya. Kung hindi niya naapakan ang preno ng sasakyan, tiyak na nabunggo niya ito. Hindi kakayanin ng konsensya niya kung makakapatay siya ng tao. Mabilis niyang inalis ang seatbelt at dali-daling lumabas ang sasakyan. Namumula ang mukha niya sa galit. At kung nakamamatay nga lang ang matalim niyang tingin ay baka kanina pang bumulagta ang binatang prente lang ang pagkakaangkas sa malaking motor ng kanyang ama. Hoy! Ikaw na lalaki ka. Nababaliw ka na bang talaga ha? Paano kung hindi ko kagad naapakan yung brake? Pwede na sagasaan sana kita. Hindi mo rin ginagamit yung utak mo eh. Ay wait, meron ka nga ba nun? Gigil niyang bulyaw rito. At dala ng sobrang inisay, hindi niya napigilan ng sariling sipain ang binti ng binata. Uwi na. Utos nitong nagpalaki sa butas ng kanyang ilong. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Inaasahan niya kasing dadaing ito sa pananakit niya pero bigo siyang makuha ang inaasahan. Uwi. Ulit pa ni Lorenzo. Ayoko. Ayoko. Period. Matigas niyang sabit akma na sana itong tatalikuran. Nang mabilis itong bumaba ng motor at parang sako ng bigas siyang binuhat. Tsaka pilit na pinasakay sa ginamit nitong sasakyan. Ang tigas masyado ng ulo mo. Nangungunsuming saad ni Lorenzo nang sumakay na rin sa big bike na gamit.
Kinuha niya ang mga kamay ng dalaga at pinulupot yun sa tiyan niya. Pero binawi agad yun ng dalaga. Humawak ka. Mahinahon niyang utos. Ayoko. Pagmamatigas nito. Bahala ka. Napailing na lamang si Lorenzo nang parang lintang kumapit si Aliyah sa kanya. Matapos niyang paandarin ng motor na gamit. Sa bilis niyang magpatakbo ay halos atakihin ang dalaga sa puso. Walang iya ka. May bibilin lang naman sana ako eh. Halos maiyak na siya sa sobrang inis. Sobrang higpit kasi nito. Sa halos isang buwan nitong pagbabantay sa kanya hindi pa siya nakalalabas na hindi ito kasama. Ngayon pa lang sana kaso, bigo na naman siyang takasan nito. Tsaka yung sasakyan ko, paano yun? Mawawala yun doon. Regalo pa sa akin ni mamang coaching yun. Tuluyan ng tumulo ang luhang ayaw niya na sanang pabagsakin. Kaso sadyang taksi lang mga iyon. Napabuga naman ang hangin ng binata. Wala siyang dalang panyo kaya't ang daliri niya na lang ang ginawang pamunas sa luha ng dalaga. Nasa loob pa rin naman ng village ang sasakyan mo, kaya't imposibleng mawala yon. Ako nang bahala sa kotse mo, at ako na lang din ang bibili ng kailangan mo. Tahan na, pangit mong umiyak. Wala sa sariling kinabig niyang dalaga at saka ito kinulong sa bisig. Tila kinurot ang puso niya nang makita itong umiiyak. Mas sanay siyang makita itong galit. Ngunit dahil naiinis pa rin si Aliyah sa kanya, ay nakatanggap pa rin siya ng pananakit mula dito. Pinagpapalo siya nito sa dibdib at ginawa pang pamunas ng sipon ng t-shirt niyang suot. Mukha bang singahan tong damit ko? Ngawing reklamo niya nang kumawala sa yakap niya ang dalaga. Oo, kasi sa sobrang dugyot mo nagmukha ka ng basahan. Mataray na tugon ng dalaga. Naihilamos niya na lang ang palad sa mukha nang simulan nitong magmarcha palayo. Binabawi ko na yung sinabi ko sa ama mong hindi ka sakit sa ulo. Naiiling na lang na hinubad ni Lorenzo ang pang-itaas na damit. Hindi na rin siya nag-abala pang kumuha ng pamalit. At hindi niya na rin muli pang ginamit ang motor pabalik sa kung saan naiwan ang sasakyan ni Aliyah. Nilakad niya na lamang yon. 20 minutos din ang inabot bago ni Lorenzo narating ang pinag-iwanan ng sasakyan. Akma na sana siyang sasakay doon nang makaramdam na parabang may mali. Kaya't nangakmang pagpasok niya doon ay hindi niya na itinuloy. Umikot siya para kumpirmahin ang haka-haka, tsaka binuksan ang compartment ng sasakyan. Doon tuluyang tumambad ang bomba na 10 minuto na lamang ay sasabog na. Shit! Natarantamay sinikap niya pa ring putulin ang wire na makakapagpahinto sa akmang pagsabog ng bombang naroroon. Walang ibang paraan kung hindi ang pigilan ng akmang pagsabog noon. Hindi niya pwedeng iwan ang kotse at hayaang lamunin yun ng apoy dahil importante ang sasakyang yun kay Aliyah. Bawat minutong dumadaan ay palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Mas takot siyang masira ang sasakyan kaysa isipin ng sariling buhay sakaling magkamali siya sa pagputol ng tamang wire. Tagaktak na ang pawis niya nang tuluyang mahanap ang wire na kailangan niyang putulin. Doon lang din siya tuluyang nakahinga ng maluwag. Ipinaalam niya rin yun sa ama ng dalaga kaya't kahit nasa kalagitnaan to ng meeting ay agad-agad tong umuwi. Bago doon umalis ay hinintay na muna ni Lorenzo ang mga pulis na tinawagan ng gobernador para siguruhing wala ng panganib sa paligid. Mas maiging i-check niyo ang CCTV footage ng mansyon. Pwede kasing kasama natin ang naglagay ng bomba sa compartment. At pwede ring may naglagay noon na nanggaling sa labas na hindi napapansin ng mga gwardyang nagbabantay. Lalo't naiwan namin sa gilid ng kalsada ang sasakyan kanina. Agad na sabi ni Lorenzo nang makauwi ang ama ng dalagang walang kaalam-alam sa mga nangyari. Ako nang bahalang umalam noon. Salamat sa pagiging alisto mo, iho. Gusto ko ngayon mismo ay umalis kayo ng anak ko. Walang kahit na sino man dito sa loob ng mansyon ang pagsasabihan kung nasaan kayong pupunta. Doon na muna kayo sa paraiso hanggat hindi ko napapanagot ang mga taong nasa likod ng lahat ng panggugulo sa pamilya ko. Huwag mong aalisin ang tingin mo sa anak ko, ha? Sa iyo ko siya ipinagkakatiwala. Umaasa ako sa iyo, iho. Ako na hong bahala kay senyorita. Mag-iingat kayo, Governor. Hindi lahat ay pwede nating pagkatiwalaan. Lalo't ang kaaway kong minsan ay nag-aanyong tupa. Alam ko, iho. Salamat. Salamat sa pag-aalala.
Sige na, maghanda ka na. Ako na lang ang gigising kay Aliyah. Mahirap man sa loob ni Rodolfo na mapalayo sa tanging alaala ng namayapang asawa, ngunit iyon na lang ang nakikita nitong solusyon para mailayo si Aliyah sa tiyak na kapahamakan. Konti lamang ang gamit ni Lorenzo, kaya't hindi naging matagal ang paghahanda niya sa dadalhing gamit patungong paraiso. Kukusot-kusot pa ng mata ang kagigising lamang na dalaga nang datnan to ni Lorenzo sa silid. Bakit kailangan na naming umalis ngayon? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Malapit nang dumilim oh. Hindi ni Aliyah maitago ang inis. Ang sarap na kasi ng tulog niya tapos bigla siyang gigisingin ng ama para maghanda sa pagpunta nila ni Lorenzo sa paraiso kung saan lumaki ang kanyang ina. Nasa pangalan na ni Aliyah ang titulo ng malawak na lupain na minanapa ng kanyang ina sa mga magulang nito. May hasyenda ring ipinamana sa kanyang ina. Ngunit dahil laking syudad at hindi sanay sa buhay probinsya, kaya't mas pinili niyang ipagkatiwala na muna yon sa tiyuhin na siya namang ama ni Lori. Muntik ka nang mawala sa akin. Kung hindi ka napigilan ni Lorenzo baka hindi na kita kasama ngayon. Ani Rodolfo. Ano pong ibig niyong sabihin, Papa? Para bang biglang hinangin ang antok niya sa sinabing niyo ng ama. May bomba sa loob ng sasakyan mo. Hindi pa namin alam kung sino may pakana ng lahat ng ito. At kaya gusto ng iyong ama na umalis ka ay dahil nag-aalala siya na baka sa susunod ay mas malala pang mangyayari sa'yo. Si Lorenzo na ang sumagot dahil tanging pagtitig lamang nagawa ni Rodolfo sa anak. Ano? Pero bakit? Dahil marami ang gustong pabagsakin ako. Hindi nila ako magawang sirain sa pwesto kaya't ikaw ang pinupunteriya nila. Pasensya ka na anak, kailangan mo pang madamay sa gulong ito. Hindi ito ang pinangarap kong buhay para sa'yo. Bakit kasi hindi niyo paiwan ang trabaho niyo? Putol niya sa ama. May mga negosyo naman tayo na kailangan pamahalaan ah. Hindi ko na nga halos kinakaya mga yan, Papa. Kaya naman please kahit ngayon lang po pakinggan niyo naman ako. Hahayaan niyo na lang bang mamuhay tayo ng ganito? Palaging natatakot sa mga kaligtasan natin. Ganito na lang po ba tayo palagi? Dahil sa kagustuhan yung paglingkuran ng lungsod natin, nagiging mapanganib na ang bawat araw na dumadaan sa buhay natin. Ayoko na ng ganito. Please naman bitawan niyo na yung pwesto niyo. Mangiyak-ngiyak niyang pagsusumamo. Hindi agad nakasagot ang kanyang ama. Magbibitiw ako ngunit kailangan ko munang mapanagot ang mga nasa likod ng lahat ng ito. Sa ngayon ay manatili na muna kayo ni Lorenzo sa paraiso. Hindi ka mabuburyo doon dahil sa mansyon ng lola mo kayo tutuloy. Anito kapag Juan. Basta't ipangako niyo sa akin na walang mangyayaring masama sa inyo Hindi ko kayo mapapatawad kapag pati kayo nawala na sa akin. I promise, iha. Isang mahigpit na yakap ang pinagsaluhan nilang mag-ama bago sila tuluyang maghiwalay. Ayos ka lang ba? Maya-maya'y usisa ni Lorenzo sa dalagang kanina pang tahimik mula nang umalis sila sa mansyon ng mga ito. Kasalukuyan na nilang binabaybay ang tahimik na kalsada at kanina pang walang imik ang kanyang katabi na tila ba may malalim tong iniisip. Iniisip ko si Papa, hindi ako mapalagay nag-aalala ako. Dama niya ang lungkot sa tono nito. Napabuga siya ng hangin bago muling nagsalita. Hindi siya mapapano. Kumpiyansa niyang sabi. At paano mo naman nasisigurong walang mangyayaring masama sa papa ko? Nakita mo naman yung nangyari kanina, di ba? Ikaw pa nga ang lumuta sa dapat na malaking problema. Paano pala kung hindi na kami dapuan ng swerte? Paano kung... Shh! Relax. Magtiwala ka lang. Maaayos ni Governor ang lahat. Mananagot ang dapat na managot. Mas mabuti pang matulog ka na lang at huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Dadamay ang wrinkles mo sa noo. Tss, wala ako niyan. Wala na siyang lakas para patulan pa ito. Tila napagod ng sobrang utak at katawan niya sa mga nangyari. Kaya't ang antok ay hindi naging maramot sa kanya. Lihim ng ngiti ang umukit sa labi ni Lorenzo. Wala sa sariling hinaplos niya ang malambot na buhok ng dalagang, batid niyang malalim na ang tulog. Magpahinga ka lang. Bulong niya't hinaplos maging ang makinis nitong pisngi. Para itong isang anghel kapag tulog. Ngunit kapag gising naman, animoy dragon na bumubuga palagi ng apoy.
Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Madaling araw na nang tuluyan nilang narating ang paraiso. Pagbaba ng sasakyan ay malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. I miss this place. Mahinang sambit ni Aliyah. Lahat ng magagandang alaala ay kusang bumabalik sa kanya. Miss na rin po kita, Mama. Malungkot niyang tiningala ang langit na nagbabadyang umulan. Tara na, untag sa kanya ng binata. Nilingon niya ito at malungkot dito na tumango. Nagulat na lang siya nang guluhin ito ang buhok niya. Pagkatapos ay pinisil ang isa niyang pisngi. What the hell? Ang sakit kaya? Sapol ang pisnging reklamo niya. Ang dami mong drama kasi. Sabi ko, tara na. Hinawakan siya nito sa kamay at pinangunahan na ang pagpapatuloy sa ancestral house ng kanyang abuelo at abuela. Wala sa sariling na ituon niya na lang ang tingin sa kamay nilang magkadaop. Gusto niyang bawiin ang kamay mula rito pero may parte sa kanya na hindi sumasang-ayon sa nais ng isip at katawan niya. Natahimik pa siyang lalo nang lumingon to at sinserong ngumiti sa kanya. Gusto niyang punahin ang lalaki kaso mukhang pati boses niya ay pinagtataksilan siya. Inalog niya na lang ang ulo at basta na lang itong nilagpasan at iniwan na doon. Dire-diretso siya kahit pa tinatawag siya nito. Bahala ka dyan! Palatak niya sa isipan. Anong nangyari dun? Kunot ang noong tanong ni Lorenzo sa kawalan. Nagkibit balikat na lang siya at pumasok na rin sa loob. Wala silang ibang kasama sa ancestral house na yon dahil pinauwi na muna ni Lorenzo ang mag-asawang tumatao sa bahay. Kailangan din kasi ng mga itong magpahinga. Kompleto naman na doon dahil bago pa man sila dumating ay inutusan na ni Rodolfo ang caretaker na mamili ng lahat ng kakailanganin nilang dalawa. Merong 3 kwarto sa taas at sa baba naman ay 2. Sa taas napili ni Aliyah habang si Lorenzo naman ay isa ibaba. Inayos na lang muna ni Lorenzo mga gamit bago nagtungo sa kusina. Walang magsisilbi sa kanila. Hindi niya rin alam kung marunong ba sa kusina ang kasama niya, kaya't siya nang nagboluntaryo. Pero ang akma niyang paghahanda ng pagkain ay tila naudlot nang nakitang naghahanda na ron ang dalaga. Napatda siya sa nakita. Nilinis niya rin ang lalamunan ng mapagmasdan ng kabuuan ng dalaga. Mataas nitong itinali ang mahabang buhok. Maiksing shorts lang din ang suot nito na pinarisa ng maluwag na t-shirts. Tulala ka dyan. Napakurap-kurap na lamang siya nang magsalita na ito. Nakatingin na pala ito sa kanya. At gaya ng palaging nangyayari, ay magkasalubong na naman ang kilay nito. Tumikhim pa muna siya bago sumagot. Hindi ko kasi alam na marunong ka pala sa kusina. Bakit? Kasi mayaman ang pamilya ko. Na porket anak mayaman, wala nang alam kung hindi ang magliwaliw habang inaaksaya ang pera ng mga magulang. Wala akong sinabing ganun. Nagulat lang naman ako. If I offended you, I'm sorry. Sinsero niyang sabi. Palusot. Napabugan na lang siya ng hangin nang umirap to't padabog na hiniwa ang karne ng baboy. Tulungan na kita. Presenta niya. Akma niya sanang kukunin ng kutsilyo dito nang mag-iwas ito. Ako na, hindi ko kailangan ng asungot dito. Pero mas mapapadali kung tutulungan kita. Huwag nang matigas ang ulo mo. Akin na yan, ako na lang magtutuloy. Akma niya na sanang muling kukunin dito ang panghiwa nang itago na nito yon sa kanyang likod. Sabi ko ako na, pagod ka, mahaba yung naging biyahe. Tsaka ayoko talagang mayroon ng gugulo kapag nagluluto ako. Hindi ako makakapag-focus. Iwas ang mga matang sambit ng dalaga. Fine, pero kapag may kailangan katawagin mo lang ako ha. Doon lang muna ako sa labas. Sumusukong sambit niya. Tumango sa kanyang dalaga bago muling balingan ang ginagawa. Ayaw niya man sanang hayaan to doon na suluhin ng trabaho, ay wala naman siyang magagawa. Lalo't mukhang umiiwas to sa kanya. Pero kahit ganun ay natutuwa siya sa isiping concern din pala sa kanya ang dalaga. Paglabas ni Lorenzo ay sakto namang bumubuhos ang ulan, kaya't ang planong magmuni-muni ay ipinagpaliban niya na lamang. Oh, ba't ka bumalik? Tikwas ang kilay na tanong ni Aliyah nang sa paglingon niya. Ang bulto ng lalaki na naman ang bumungad sa kanya. Maulan sa labas. Wala na ba akong ibang gagawin doon?
O edi maglibot ka na lang sa loob nitong ancestral. Madali akong mabuburyo kung yun lang ang gagawin ko. Hayaan mo na lang akong tulungan ka. Hindi niya na hinintay ang muling pag-angal ni Aliyah. Nagkusa na siyang magluto. Ni wala pa nga halos nagagawa ang dalaga dahil lahat ay sinasalo niya. Siya halos lahat ang nagluto ng pagkain nila sa tanghalian. Maupo ka na, kakain na tayo. Anya nang mailagay na sa hapag ang lahat ng kanyang hinanda. Saan mo naman natutunan ang lahat ng to? Kuryosong tanong nito, ngunit ngiti lang naging sagot niya. May isang tao. Matalik siyang kaibigan ng aking ama. Kwento pa nga sa akin ni Papa nun. Mahal niyang babaeng yun pero dahil ibang mahal nito ay nagparaya siya. Hanggang sa nakilala niya ang aking ina at tuluyan akong nabuo. Masayang pamilya namin. Pero nagbago ang lahat ng bawiin na ng Diyos sa amin si Papa. Madalas akong mag-isa nun. Napuno ng lungkot ang puso ko matapos ang nangyari sa pamilya namin. Hanggang sa dalawin ako ng taong yon. Ang tinutukoy ko ay yung kaibigan ni Papa. Isa siyang mabuting babae. At busilak din ang puso niya. Meron siyang anak na babae ngunit sa ibang bansa piniling mag-aral. Madalas siyang mangulila dito kaya marahil sa akin niya nagagawa ang lahat ng hindi niya nagagawa sa anak niya. Tinuruan niya ako sa lahat ng gawaing bahay. Siya na halos ang tumayong pangalawang nanay ko. Nasan yung asawa ng babaeng tinutukoy mo? Bakit ikaw ang inaasikaso niya imbis ng kanyang asawa? Agap na usisa ni Aliyah. Hindi kasi nababanggit ni Lorenzo ang asawa ng babae sa kwento nito. Abala sa trabaho, partikular sa kanilang lungsod na kanyang pinaglilingkuran. Public servant? Katulad ni Papa? Oo. O tapos anong nangyari? Umuwi ng anak niyang babae. Tapos na kasi nito ang kolehiyo. Nais sana niyang makita ako ng anak niyang ngunit hindi naging madali. Bakit naman? Dahil marami ang may gustong sirain ang pamilya nila. Naging mapanganib ang bawat araw para sa kanilang pamilya. Kabi-kabilaan ng pananakot. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na namatay ang itinuturing ko ng pangalawang ina. Pinatay ito ng mga taong may galit sa asawa nito. Labis akong nasaktan dahil ina na rin ang turing ko sa kanya. Nadala pa siya sa ospital ngunit dahil sa 3 bala na bumaon sa katawan niya, hindi na siya pinalad pang makaligtas. Pero bago siya mawalay, nag-iwan siya sa akin ng pakiusap. Anong pakiusap naman yon? Kuryosong sabat niya. Nakiusap siyang bantayan ko ang anak niya at siguraduhin ang kaligtasan nito. Wala akong naging sagot, ngunit sa puso ko sinusumpa kong iaalay ko ang buhay ko. Maprotektahan lang ang tangi niyang alaala sa aming mga nagmamahal sa kanya. Halos mabasag ang boses ni Lorenzo habang binabalikan ang mga alaalang yon na ngayon niya na lamang na ikwento. Hindi naman mawari ni Aliyah kung bakit apektado siya sa kwento ni Lorenzo. Hindi pa man ito tapos ang sinasabi ay pumatak na ang mga luha niya. Katulad ng nangyari kay Mama. Basag ang boses na sambit ng dalaga. Walang naging tugon si Lorenzo. Pinagmasdan niya lang ang mukha nito. Maya-maya ay tumayo siya at tinuyo ng sariling kamay ang luhang bumabasa sa pisngi nito. Hindi ko alam kung bakit pero ang sakit. Anas pa ni Aliyah. Hinaplos naman ni Lorenzo ang kanyang pisngit masuyong pinagmasdan ng mga mata niyang hilam na sa luha. Lumalamig na itong pagkain natin. Kumain na tayo? Malambing na saad ni Lorenzo. Sa tabi na siya ng dalaga na upo at siya na rin ang nagsandok ng pagkain para sa dalaga. Salamat, anang dalaga. May kung anong damdamin ang nagpapagulo sa puso't isipan niya. Hindi niya mapangalanan kung ano. Bago lamang kasi sa kanya ang damdamin yon. At habang tumatagal, ay mas lalong nagiging malapit ang puso niya sa binatang dati kinaiinisan lang niya. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong niya sa isipan. Gusto niyang mag-iwas ng tingin pero tila hinihipnotismo siya ng malamlam nitong mga mata. Samot-saring emosyon ang nakikita niya sa magagandang pares na mga mata nito. Ngiti lamang naging tugon ng binata. Kailan mo nga pala planong pumunta sa ikakasal mong pinsan? Usisa ni Lorenzo kapag kuwan. Napakurap-kurap na lamang siya nang masuyo itong ngumiti at kumindat pa sa kanya.
Tila nagkaroon ng gyera sa loob ng kanyang puso dahil sa ginawa nitong yon. Bukas na lang siguro. Sa susunod na araw pa naman ang kasal nila ni Silas eh. Iwas sa mga matang sagot niya. Tumangon naman ang binata. Namayani na ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa nang simulan nilang pagsaluhan ng pagkain. Bagaman walang imik ay hindi nawala sa isip ni Aliyah ang mga kwento sa kanya ni Lorenzo. At nang hindi na makatiis, ay tuluyan niyang inusisa ang katabi. Pinalis niya ang damdaming nabubuo para dito upang alamin ang kanina pang nagpapagulo sa isipan niya. Lorenzo, mahinang tawag niya sa pangalan nito. Ibinaba na muna nito ang kutsara tinidor upang pagmasdan siya. Hindi kagad siya nakapagsalita. Nag-ipon pa muna siya ng lakas ng loob upang tanungin to. Yung babae sa kwento mo, sino siya? Kilala ko ba siya? Sa wakas ay tanong niya. Hindi naman kagad nakatugon ang kanyang katabi. Nakatitig lang ito sa kanya na tila ba binabasa ang nasa isipan niya. Maya-maya ay bumuntong hininga ito at tumingin sa malayo. She's your mom. Panimula nitong nagpasinghap at nagpangilid sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang naghihintay sa idurugtong nito. Tulad mo, hindi rin naging madali ang buhay para sa akin. Nag-asawang muli si mama nang mamatay na si papa. Nagkaroon sila ng 2 anak na babae ni Albert. Naitsapwera na ako. Doon pumasok ang mama mo. Itinuring niyang para akong tunay niyang anak. Tinutulungan niya akong tapusin ang kolehiyo at binigyan ng magandang trabaho. Hanggang sa magkaroon ako ng sarili kong kumpanya dahil sa ilang taong pagsusumikap ko. Inabot ko muna ang lahat ng mga pangarap ko bago tuparin ang hiling sa amin ng iyong mama na bantayan at protektahan ka. Pumasok ako sa pag-army pero nag-awol din kalaunan. Ilang buwan lang noon ay pumasok ako sa isang security agency at sinadya kong ma-assign sa mansyon nyo. Plinano mong lahat? Pero bakit? Bakit kailangan mong iwan pansamantala ang mga responsibilidad mo para sa akin? Naiiyak niyang tanong. Ganun nga ba siya kahalaga para talikuran nito ang lahat ng responsibilidad nito? Pwede mo namang hindi tuparin ang hiling na yun pero bakit? Dahil tumatanaw ako ng utang na loob. Mahalaga ka na rin sa akin, Aliyah. Anak ka ng tumayong pangalawang inang nagmahal at nagbigay ng magandang buhay sa akin. Kaya't kahit hindi, sinalubong nitong mugto niyang mga mata. At sa muli ay pinali sa mga luha doong walang patid sa pagbagsak. Pero, paano yung sinasabi mong kumpanya? Sino nang namamahala doon? May isang tao. Matalik na kaibigan at isa rin siya sa mga big investors ng kumpanya. Hindi mo kailangang isipin yun. Lahat ay nasa ayos. Tahan na, okay? Tahan na. Parang batang inaalo-alo niya ito. Ikinulong niya ito sa bisig at hindi siya tumigil sa paghaplos sa malambot nitong buhok. May gusto rin sana akong aminin sa'yo. Maya-maya ay sabi ni Lorenzo. Tapos na silang kumain. Tulong pa sila sa paghuhugas at ngayon nga ay nasa sala sila. Tahimik na sinisimsim ang tsaa na ginawa ni Lorenzo kanina. Ano ba yun? Ang lupang ito at maging ang hasyenda na ipinamana sa'yo ng iyong mama. Walang paalam na binenta ng tiyuhin mo. Ano? Wala siyang karapatang gawin yun. Bulalas ng nagulat na dalaga. I know, but don't worry dahil sa'yo pa rin naman nakapangalan ng lahat ng ari-ariang iniwan sa'yo ng iyong mama. Paninigurado nitong nagpakunot sa kanyang noo. Naibaba pa niya ang tasa at kuryosong umayos ng upo. Anong ibig mong sabihin? Puno siya ng pagtataka dahil kung totoong binenta nga ng tiyuhin niya ang dapat na sa kanya, ay papaanong nasa pangalan niya pa rin ang titulo ng lahat ng ari-ari ang pinamana sa kanya ng kanyang mama. I'm the one who bought this land. Presko nitong sagot. So dapat na akong mag-thank you? Yes, please. Piliw ang umukit sa labi ng binata na nagpapula sa magkabilaang pisngi ng dalaga. Naging mailap ang mga mata ni Aliyah nang kabigin siya nito sa bewang. Ilang dangkal na lang ang layo nila sa isa't isa. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga ng binatang, tila nakakalimot sa trabaho nito. Tumikhim siya tinangkang itulak ang lalaki.
Baka nakakalimut ka na. Bodyguard kita. At ang ginagawa mo below the belt na. Ganun ba? Gusto mo bang tumigil na ako? Tanong nitong nagbigay ng kaba sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Saan ka hihinto? Tanong din niyang pabalik. Naghinang muli ang kanilang mga mata. Nakagat niya na lang ibabang labi ng dumampi sa kaliwa niyang pisngi ang mainit at malambot na labi ng kauna-unahang lalaki na nagawang pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Sa pagbabantay sa'yo, para kasing mas gusto kong bakuran ka kaysa ang bantayan ka na parang isang musmus na batang nangangailangan pa rin ng gabay at patnubay ng mga magulang niya. Nang aarok nitong sagot sa tapat mismo ng kanyang tenga. Sira ulo! Gamit ang buong lakas ay itinulak niya itong palayo. Dama niya kasing inaakit siya nito. At kapag hindi niya pa ito sinaway, ay baka tuluyan siyang bumigay rito. Oo nga't matipuno ito. Guwapo at magandang pangangatawan. Pero hindi naman ibig sabihin na bibigay na siya agad. Malutong na tumawa si Lorenzo. Ang cute mo palang mamula. Parang hinog na kamatis yung magkabilaan mong pisngi. Kung hindi lang kita kilala, iisipin ko na kinikilig ka na sa akin. Ginulo pa nito ang buhok niya at pinisil ang isa niya pang pisngi. Ang kapal ng apog mo hindi ka namang ganun kagwapo. Nanulis biglang kanyang labi. Hindi nga ba? Hindi pa rin nawawala ang mga pilyo nitong ngiti sa labi. Dumukwang pa ito sa kanya. Layo nga! Baho mo! Tumayo na siya upang makaiwas dito. Parang utu-utu namang inamoy ni Lorenzo ang sarili. Hindi naman katwiran nito. Lihim na lang na natawa si Aliyah. Pero imbis na magsalita pa'y iniwan niya na ang binata doon. Tinawag pa siya nito pero hindi na siya lumingon o bumalik pa. Sumapit ang pangalawang araw nila sa paraiso. Ngayon na sila ni Aliyah pupunta sa bahay ng pinsang si Lori. Ayaw niya man sanang pumunta dahil sa nalamang ginawa ng ama ni Lori, ay tumuloy pa rin siya bilang pagpapaunlak sa imbitasyon ng pinsang wala naman sa kanyang nagawang mali. Finally, you're here! Akala ko talaga hindi ka napupunte. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga chats at text ko. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ni Aliyah mula kay Lori. Tipid siya ditong ngumiti nang kumawala sa yakap nilang dalawa. Nasa likod lamang niya si Lorenzo at tahimik na pinagmamasdan ng paligid. Abala ang mga tao sa kanilang mga trabaho. Bukas na kasi ang kasal nila Lori, kaya't hindi maganda o gaga ang mga taong naroroon. Hindi naman ako pwedeng mawala sa espesyal na araw mo. Thank you so much, Ali. You made my day. Nga pala, kumain na ba kayo? Nag-prepare kasi ng lunch si Mommy. Sabay-sabay na tayong kumain. Alok nito. Tumingin din to kay Lorenzo at ngumiti ng pagkatamis-tamis. At ewan ba ni Aliyah kung bakit siya nainis sa ginawang yun ni Lori. Busog kami. Nakasimangot na sagot ni Aliyah. Masama niya pang tiningnan ng katabi nang ngumiti ito pabalik kay Lori. Umukit naman ang pagtataka sa mukha ni Lorenzo. Hindi pa naman kasi sila nanananghalian, kaya't papaano silang mabubusog. Mag-aalas 12 pa naman na. Hindi rin pala kami magtatagal, Lor. Babalik na lang ako bukas. May importante pa kasi akong gagawin. Hindi ba, Lorenzo? Nakataas ang isang kilay ni Aliyah nang lingunin ang nagtatakang katabi. Kamot ulo na lamang tuloy na tumango si Lorenzo, habang si Lori naman ay malungkot na ngumiti. Sayang naman, gusto pa naman sana kitang makakwentuhan. Ani Lori. Marami pa namang oras, tsaka hindi naman agad kami aalis dito sa paraiso. Anya, ganun ba? Siguro sa mga susunod na araw na lang tayo magkwentuhan. Ingat na lang kayo sa pag-uwi Bumeso ito sa kanya at ngumiti ng tipid. Mas lalo lang siyang naalibadbaran nang pagbaling nito kay Lorenzo ay matamis na ngiti na naman ang ipinakita nito. Umuwi na tayo, malamig niyang sabi. Hindi na siya nagpaalam pa. Iniwan niya na lang bastang dalawa roon. Aliyah, sandali! Tawag sa kanya ni Lorenzo. Pero imbis na huminto at lingunin to ay mas binilisan niya pa ang paglalakad. Ano bang problema? Tuluyan siyang napahinto nang maabot siya nito at pilit siyang pinapaharap. Nasa labas na sila ng bahay nila Lori. Wala! Matigas niyang sabi.
Anong wala? Meron, alam ko. Sabihin mo, ano ba yun? Bakit biglang nagbago ang mood mo? Tsaka bakit bigla tayong uuwi? Hindi ba't dito na tayo dapat magpapalipas ng gabi, sabi mo kanina, bago tayo pumunta rito? Bakit biglang nagbagong isip mo? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya. Ngunit ni isa sa tanong nito ay hindi niya sinagot. Aliyah. Tila nagbabanta ang boses nito. Hindi ko gustong nakikipagnitian ka sa iba. Sa isang kisap ng matay tumulo ang luha niya. Napangiti na lamang si Lorenzo. Nagseselos ka? Tama ba ako? At bakit naman ako magseselos? Kasi gusto mo na ako. Ang kapal talaga ng apog mong lalaki ka? Kung ganun, bakit ganyan ka? Kasi trip ko, masama ba? Nope, you're cute. Kaya't ayos lang. Sige na, tara na, umuwi na tayo. Ipaghahanda kita ng masarap na pagkain at baka gutom lang yang nararamdaman mo. Ipinatong ni Lorenzo ang kamay sa balikat ng dalaga at para bang walang nangyari na naglakad silang dalawa pa uwi. Hindi naman kasi kalayuan ang bahay nila Lori sa ancestral house nila Aliyah, kaya't hindi na kailangan pang gumamit ng sasakyan. Pagdating sa bahay, ay sakto namang tumawag ang ama ni Aliyah. Nangangamusta lang ito. Nagpaalam naman si Lorenzo na maghahanda na ng makakain nila. Sinong tumawag? Usisa ni Lorenzo. Katatapos lang ng mag-ama na mag-usap sa telepono nang dumating siya. Matagal din ang pag-uusap ng dalawa. Saglit na natigilan si Aliyah nang sa paglingon niya, isang bruskong Lorenzo ang bumungad sa kanya. Basa pang buhok nito na halatang bagong ligo. Mukhang naligo ito matapos maghanda ng pagkain. Napalunok na lang siya ng masamyo ang mabangong sabon nitong gamit. At maya-maya nga'y napakurap-kurap na lang siya nang mapagtantong nakatitig na pala siya rito. Kung hindi pa ito tumikhim ay hindi siya mababalik sa ulirat. Lalaki ko? Bakit? Balagbag niyang sagot upang itago ang pagkapahiya sa matagal na pagkakatitig dito. Tila naman tinangay ng hangin ang mapanuksong ngiti sa labi ng binata sa naging sagot niya. Anong mukha yan? Huwag mo sa aking sabihing nagseselos ka. Kuno'y bintang niya rito. Paano kung sasabihin kong oo? May magagawa ka ba? Maagap na sagot ni Lorenzo na nagpasinghap sa kanya. Pero wala ka namang karapatang maramdaman yon dahil una sa lahat, hindi tayo. Palatak niyang nagpapatda sa binata. Mapait tong ngumiti kasunod ng marahan itong pagtango. Oo nga pala. Wala nga naman pala akong karapatan. Bakit ko ba nakalimutan yun? Sinuklay pa nito ng kamay ang buhok tsaka siya seryosong tinitingnan sa mga mata. Isang klase lang pala ang ulam ng niluto ko kasi marami pang natirang ulam kagabi. Sayang naman ka ako kaya't ininit ko na lang. Busog pa naman ako kaya mauna ka nang kumain. Anito sa malamig na tono. Tsaka umalis nang hindi man lang sa kanya nagpapaalam. Gusto niya itong tawagin para pigilan pero para bagang may bumara sa lalamunan niya. Dahil wala ni isang salita ang lumabas sa bibig. Ano bang problema ng lalaking yun? Mahinang tanong niya sa kawalan. Naroroon pa rin sa pintong nilabasan ni Lorenzo siya nakatingin. Tsaka bakit ba siya umaasta ng ganun? Gayong siya naman tong nauna. Dagdag niya pa. Gulong-gulo na siya sa mga nangyayari, lalo na sa nararamdaman niya. Ngayon lang naman kasi ito nangyari. Matalino siyang babae pero bakit tila hindi gumagana ang isip niya ngayon? Sinasabi ng puso niya na sundan si Lorenzo, habang ang isip niya na may kontra sa nais ng puso. Mahigit isang oras na rin mula nang umalis si Lorenzo. Ngunit mapaghanggang ngayon ay hindi pa rin to bumabalik. Lumamig na lang ang pagkain sa kakaintay ni Aliyah. Sinubukan niya pang tawagan ang numero ng lalaki pero bigo naman siyang makontak ito dahil mukhang sinadya nitong i-off ang cellphone. Nang hindi na makatiis, ay kinuha niya ang hanggang tuhod niyang sweater at isinuot yon. Nakatsinelas lang siya nang lumabas ng bahay. Wala siyang ibang mapagtatanungan kung hindi ang pinsan niya, kaya't doon siya unang pumunta. Oh, Ali, bumalik ka. May problema ba? Bungad kagad sa kanya ni Lori nang mapansin nitong tila may mali sa kanya. Si Lorenzo ba nagawi rito? Walang pagdadalawang isip na tanong niyang nagpatikwas sa kilay ni Lori. Ano namang
gagawin niya rito? Tsaka kayong magkasama, di ba? Takang-taka nitong sabi. Napabuntong hininga na lang siya nang tuluyan nitong aminin ang mga nangyayari. Lahat-lahat ay ikinwento niya, pati ng kakaibang damdamin na nararamdaman niya para kay Lorenzo. OMG, Ali! Mahal mo na siya! Parang gusto niya tuloy bawiin ang lahat ng kwento kay Lori. Ang OA naman kasi nito, kailangan pang isigaw. Bunganga mo naman, Lori. Sita nito dito. Sorry naman, masaya kasi ako dahil finally, tumibok na rin yung puso mo. Akala ko dyan bato na eh. Napapangiti na lang nitong sabi. Ano bang gagawin ko? Nahihiya naman akong umamin sa kanya. Tsaka, ayoko namang ako ang mauuna. Mataas ang pride ko bilang babae. Don't worry kasi, halata naman kay Lorenzo na gusto ka rin niya, no? The feeling is mutual, cuz. Ano nga gagawin ko? O edi hanapin mo siya. Common sense naman, Ali. Sabihin mong biro lang yung nasabi mo kanina. Nadala lang ng stress or whatsoever kaya mo nasabi yun. Bilisan mong panunuyo mo dahil hindi magiging masaya kung wala kayo ng lover boy mo sa kasal namin ni Silas. Thanks, Lori. Tangi niya na lang na nasabi nang matanaw sa hindi kalayuan ng ama ni Lori na papalapit sa gawin nila. Maiwan na muna kita ha. Ingat ka, balitaan mo ko. Yumakap to sa kanya at bineso siya sa pisngi. Tipid na lamang siyang ngumiti kay Lori bago ito tuluyang iwan. Narinig niya pa na tinatawag siya ng tiyuhin pero hindi niya ito nililingon. Masama ang loob niya dahil sa ginawa nito. Hindi siya galit pero hindi ibig sabihin na magiging tulad pa ng dati ang pagrespeto niya dito. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad habang tinatawag ang pangalan ni Lorenzo. Palubog ng araw pero hindi niya pa rin to nakikita. Nasaan na ba kasi yung taong yun? Tanong niya sa isipan. Lorenzo, nasaan ka na ba? Alam mo bang pagod na itong mga paa ko sa kakahanap sa'yo? Wika niya kahit walang kasiguraduhan kung maririnig ba siya ng lalaki. Sino ba kasing nagsabing hanapin mo ko? Ay putya ka! Halos tumalo naman ang puso niya sa gulat. Iginala niya ang mga mata sa paligid pero hindi niya makita ang nagmamay-ari ng boses na kilalang kilala ng puso niya. Tingala ka! Mando nito sa kanya. Dahan-dahan naman niyang itinaas ang tingin hanggang sa tuluyang matagpuan ng lalaking kanina niya pang hinahanap. Tila biglang bumagal ang oras nang magtagpo ang kanilang mga mata. Nalunok niya na lamang ang sariling laway nang bumaba ang mga mata ni Lorenzo sa mapupula niyang labi. Dahan-dahan tong bumaba sa manggang inakyatan nito. Mayabong ang mga dahon. Malaki rin ang puno at sakto lang ang taas, kaya't hindi naging mahirap ang pagbaba ni Lorenzo. Tumalon to pababa hanggang sa mapasinghap na lang siya. Nang kabigin siya nito sa bewang at mapangahas siya nitong hinagkan sa labi. Para siyang nakuryente nang magdikit ang kanilang mga labi. Para bang bulda-buldahing kuryenteng dumadaloy sa kanya nang sakupin ng labi nito ang labi niya. Walang naging pagtutol. Mapagparaya niya itong hinayaan sa nais. Naikawit niya na lang ang kamay sa leeg nito nang simula nitong pagalawin ang labi. Ngunit kung kailan naman siya tutugon na sana, ay tsaka naman ito huminto. Gusto niya sana magprotesta pero pinipigilan naman siya ng isip niya. Magmumukha kasi siyang sabik sa halik nito. Kaya't imbis na magreklamo sa pambibiti nito ay sinalubong niya na lang ang mga mata nitong punong-puno ng emosyon. Mahal kita, Aliyah. Puno ng pagsuyong saad ni Lorenzo. Otomatikong namula ang mukha ni Aliyah. Ang saya ng puso niyang dahil sa wakas ay nauna itong magtapat. Hindi lamang siyang nagmamahal. Pareho lamang sila ng nararamdaman ng lalaking unang bumihag sa kanyang puso. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok niyang sumabay sa hangin at isinabit iyon sa kanyang tenga. Mahal na mahal. Dagdag pa nito. Dumaloy ang mainit na likido sa kanyang pisngi. Did I say something wrong? I'm sorry. Alo agad nito. Umiling siya't ipinatong ang kamay niya sa kamay nitong nasa isa niyang pisngi. Wala kang nasabing masama. Hindi ko lang lubos maisip na ang isang katulad mo
magagawang mahalin ako. Ang sama ko sa'yo kaya papaano? Yun ang sabi nito. Turo ni Lorenzo sa dibdib. Dinala pa nito ang isang palad niya at doon ay nadama ang kumakalabog nitong puso. Pinili ka nito. Minahal at pinahalagahan. Pinigilan ko pa nga nung una dahil ang layunin ko lang naman ay maprotektahan ka. Kaso matigas din tong puso ko. Hindi nakinig sa mga sinasabi sa kanya ng isip ko. Kaya heto ako ngayon. Parang tangang nagseselos kahit wala naman akong karapatan. Meron kang karapatan. Dahil mahal din kita. Sa wakas ay naamin din niya. Ang kaninang nangungulap na mga mata nito ay napalitan ng ningning. Napatili na lang siya nang buhatin siya nito at iikot sa hangin sa sobrang sayang nararamdaman nito. Pinupog siya nito ng halik. Let's get married, Aliyah. Alok agad ni Lorenzo. Kapwa na nilang yakap ang isa't isa sa ilalim ng punong mangga, kung saan kaninang umakyat si Lorenzo para magpahangin. Mahal kita, oo. Pero kailangan bang ganun kabilis? Araw-araw kitang niligawan. Minuto ko ring ipararamdam sa iyo kung gaano kitang kamahal. Just please, marry me. Magpapakasal naman ako sa iyo. Pero pwede ko bang malaman kung bakit gusto mo kong maging asawa? Dahil sa iyo ko nakikita ang sarili ko na tumanda. Ayokong dumating ako sa punto na pagsisihan ko ang mabagal na pag-alok ko sa iyo. Walang sino mang lalaki ang hindi na naising maging nobya o asawa ka. Praning na akong praning pero gusto ko lang na maging akin ka na talaga. Gusto kong idugtong na sa pangalan mong apelido ko kaya naman uulitin kong tanong ko sa iyo, mahal ko. Will you be my Mrs. Tuason? Kasunod ng pagluhod nito ay ang paglahad ng singsing na pamilyar sa kanya. Kay mama yan ah. Emosyonal na saad ni Aliyah. Nakangiti namang tumango si Lorenzo. Oo, sa akin niya ito ibinigay. Ang sabi niya, ibigay ko ito sa babaeng iibigin ko ng panghabang buhay. Hindi ko naman inaasahang sa anak niya pala ako mahuhulog. Lucky charm ko ang singsing na ito. Palagi ko itong dala saan man ako pumunta. Ang galing lang talaga ng timing. Natawa pa ito dahil umaayon sa kanya ang tadhana. Nangingiting bumuhos ang luha sa mga mata ni Aliyah. Taranta naman tuloy na pinunasan yun ni Lorenzo. Hindi ko alam kung sinadya ba ito ng tadhana pero kung totoo mang destiny to, nagpapasalamat ako ng sobra. Dahil ikaw yung binigay sa akin kaya naman, oo, magpapakasal tayo, mahal ko. Madamdaming sambit niya na nagpangiti sa lalaki. Tinuyo muna ng labi nito ang mga luha niya bago sa kanya isuot ang singsing ng yumaong ina. Puno ng galak ang kanilang mga puso. Kapwa ring nagniningning ang kanilang mga mata. Mahal na mahal kita. Chorus nilang sabi. Namalaya na lang ni Aliyah na ipinauubaya niya na ang sarili sa lalaking pakakasalan. Magkahalong hapdi at kiliti ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. Halos bumao ang mga kuko niya sa likod nito habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan nito mismo. Nakangingilo ang ginagawa nitong pagsamba sa ibabang parte ng katawan niya. Nanginginig na siya't lahat pero hindi pa rin tumitigil ang lalaki. Tila hayok ito sa likidong inilalabas niya. Lorenzo, please. Bulong niya dito. Hindi niya alam kung para saan yun. Basta na lang yung lumabas sa bibig niya. This will hurt you but I promise to take care of you. I love you so much, Aliyah. Isang masuyong halik ang iginawad sa kanya ni Lorenzo. Bago nito pasukin ng bigla ang kwebang, ngayon lang nagbukas para sa isang lalaki. Tumulo na lamang ang luha sa kanyang mga mata. Ramdam niya ang pagkapunit ng parteng iyon ng katawan niya. Ngunit ang sakit na yun ay unti-unti rin namang nawawala dahil sa matatamis na halik na ibinibigay sa kanya ni Lorenzo. At doon nga, sa ilalim ng manggang yon, ay nangyari ang hindi nila inaasahang mangyayari. Ginanap ang kasal nila Lori at Silas kinaumagahan. Hindi ni Aliyah magawang magmarcha sa simbahan dahil sa nangyari sa kanila ni Lorenzo. Pero dumalo sila sa espesyal na araw ng mga ito.
Tila kanyon sa laki naman kasi ang daladala ni Lorenzo. Ni hindi niya nagawang maglakad matapos nilang gawin yon. Hindi naman to foreigner pero literal nawasak ang perlas ng silangan niya dahil dito. Mahal, ayos ka lang ba? Puno ng pag-aalalang tanong ni Lorenzo sa kanya nang makauwi sila ng ancestral. Magtatanong ka pa, kasalanan mo naman ito. Palatak niya rito. Kamot ulo na lang itong ngumiti sa kanya, kasunod ng paghingi ng paumanhin. Hay naku ka, kung hindi lang kita mahal eh. I love you too, mahal. Malambing na sambit ni Lorenzo. Ipinulupot nito ang kamay sa bewang niya at pinupog siya ng halik. Paborito talaga nito yung gawin sa kanya. Natawa na lang silang pareho nang ang harutan yun ay mauwi na naman sa mainit na namang tagpo. Lumipas ang mahigit isang buwan at tuluyang nagbunga ang pagmamahalan nilang dalawa. Minadali na rin nila ang pagpapakasal dahil ayaw ni Aliyah na maglakad sa aisle na malaki ang tiyan niya. At nang tuluyang matapos ang espesyal na araw ng buhay nila ay tuluyan na ring nagtapos ang pagsisilbi ni Rodolfo sa kanilang lungsod. Ngunit bago yun ay sinigurado muna nito na nasa kulungan na ang mga taong gumawa ng masama sa pamilya nila. Hindi naglaon ay isinilang ang kambal na anak nila Lorenzo at Aliyah. Parehong lalaki. Hindi na nagtangkapang sundan ni Lorenzo ang anak nila dahil halos ikamatay na ng asawa niya ang normal delivery. Naging hands-on siyang asawa. Hindi niya kailanman piniramdam sa asawa ang nararamdaman ng maraming babae sa kanilang mga asawa. Pinuno niya ng pagmamahal ang pamilyang binuo nila ng babaeng pinakamamahal niya. Wakas.